Wag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tingnan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating lahat ng secretary. Senator Loren Legarda nagmaktol dyan sa Senado kanina po sa hearing eh. Nagwala po ang naturang senadora dahil po sa Secretary of Department of Energy na sigarin. Napilit po nilang pinapasok ko sa mga utak ng maraming Pilipino na hindi umano tayo nakaranas ng krisis sa langis at sa ekonomiya. Pero hindi man ho yan pwedeng pasinungalingan ng mga hinayupak ng mga nasa gobyerno, lalo na si Bangag. Dahil anak ng kagwang napakamanhid naman ng mga animal na ito, no? Budol-budol talaga, oh. Paano mo masasabi na walang krisis po sa langis? Kaya hindi po napigilan itong si Senator Loren Legarda at biniraho sigarin kanina sa hearing. At ayon po sa naturang senador, may crisis po sa langis at wag daw umano magmaang-maangan ang mga nasa opisyal ng gobyerno. Alam nyo ho, dapat dito ang ginisa si Chucky Claire eh. At saka itong si Ngiwiim, dapat binanatan mo eh. Talagang may paduro-duro pa dito po. Si Senator Loren Legarda. O ano na, bungbong pamor. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Buhay po tayo mga Pilipino. Idamay nyo na rin po ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Alam nyo po mga kababayan ko, kahit pa naman sino po, no? Sinong mga tao, opisyal ng gobyerno, kung may matino kang pag-iisip, talagang papalagan mo itong mga pahayag ni Chucky Claire at saka si Garin. Dahil pilit po nila, no, nilalason ang utak ng maraming Pilipino at pilit po nila pinapaniwala sa kanilang kahibangan na wala daw talagang oil crisis, walang krisis sa langis. Pero buong mundo nakaranas po tayo ng krisis sa langis eh. Ang kakaibahan nga lang, tayo po sa Pilipinas ay binubudol tayo mga ng opisyal sa gobyerno, mga opisyal ng gobyerno. At tayo lang po yung pinakamanipis na supply ng langis. I think hindi na po tayo aabot sa 2 buwan. I think 45 days na lang, mauubos na po ang ating mga langis sa bansang ito. Na ngayon, sabi naman nila, wala daw krisis sa langis. Siguro, sinabi nila ho, na walang krisis sa langis para hindi po magpanik, no? Panic buying ang mga Pilipino, pero hindi pa rin po maiiwasan na magpa-panic buying. Kagaya ho kanina, maraming pila dyan sa Quezon City, iba't ibang lugar, nagkagulo na dahil po sa krisis sa langis. Pakinggan po natin ang punot dulo ng galit ni Senator Loren Legarda. Ito, pakinggan natin. So, Thank you. thank you. Any opening statement? Oh yes, yes, I have a written opening statement, but I'd like to put it on the record. And I would like to propose, Mr. Chair, una, thank you. I believe that the defense establishment must be represented. I know that they were invited yesterday. Are they here? DND? Nandiyan po, si Yusek. Okay, thank you very much. I would just like to put on the table, Mr. Chair, ang mga binabanggit po ng mga ahensya ng gobyerno, yung mga plano. Importante po, it is done in record time. At ang pinakamahalaga ay alamin magkano ba ang continuing appropriations sa GAA 2025 na maaring gamitin ngayon sa krisis. Pangalawa, ano ba ang nakaprovide sa GAA 2026 na pwedeng gamitin para sa krisis na ito? Ngayon po, Senator Loren Legarda, kung ang pinag-uusapan natin, yung 2025 GAA, wala na, namalitan na po yun. Naubos na po yun eh. Ngayon namang 2026, mukhang ubos na rin ho. Napuno na naman sa mga malita ng mga buhaya, yung mga gustong pumirma para ma-impeach si Inday Sara, naambunan ito ng mga malita. Wala na po
Yung 2025, wala na po tayong pag-uusapan na pondo. Naubos na nga po yun. Nasa mga malita na ho. Kasama kaya ata, Senator eh. Hello, Wag na tayo mm. lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Until we define it as a crisis, we will not act in record time to save our people. So, each agency represented here must act as if we are in a crisis, because we are in a crisis. Anybody who says, chill lang tayo, wala namang krisis. No. Halintulad ko sa climate crisis. Not now. If we never admit there's a climate crisis, we will not take care of our climate and environment. If we do not admit that there's a crisis in the Middle East affecting our OFWs and their families, affecting the prices of our petroleum products, energy, food prices, transport, and displacing millions of Filipinos, the agencies will not act. Tama ka dyan, Senator Loren Ligarda. Bakit pa kasi nagmaang-maangan pa itong gobyernong nakatabingi ang panga na may krisis tayo sa ekonomiya at pati sa langis? Alam nyo po, aminin nyo na. Dahil ang buong mundo naman ay nakaranas talaga ng krisis sa langis. Dahil nga, yung Strait of Hormuz, nilak po yan dahil sa digmaan, hinarang po, sinarado. Kaya walang makakadaan. Alam niyo po ba kung ilang araw galing Iran para tayo makakuha ng langis? Kung sakali, no, mabuksan ng Strait of Hormuz na. Nasa 35 days. Ganun po, no, yung katagal. Bago po makarating ang langis sa atin. 35 days po yan. Tanggapin nyo na meron talagang krisis sa langis. Si Raulo lang po ang maniniwala na sasabihin yung wala. Kasi kung sasabihin yung wala, bakit po kayo magtatayo ng crisis management? Yan lang eh. Kaya malabo eh. Magulo yung utak ng mga animal kasing gulo ng utak ni Bangag. Ang kakaibahan nga lang ho, ang ibang-ibang bansa, no, nakaranas ng krisis sa langis, pero alisto po ang kanilang gobyerno. Alam po nila kung saan sila kukuha ng langis. Tayo wala. Dakdak pa rin tayo ng dakdak, no? Debate pa rin ang debate, panluloko pa rin ang panluloko ang ginawa po ng gobyerno, pero yung ibang bansa may kasunduan na. But for example, yung Vietnam at Russia, yung tayo nagpaplano pa lang na kausapin ang Russia, pero ang Vietnam may permahan na sa pagitan ng Russia na makakuha po sila ng langis. Mag-i-import po sila ng langis. Tayo hanggang ngayon wala. So anong ginagawa po ng mga mambabatas? Baka kanya-kanyang lima sa kaban ng bayan. Anong ginagawa ng gobyernong Marcos? Budol. Ini-inject sa atin na hindi krisis. May krisis nga po. Hindi ho po pwedeng tangahin tayong lahat dito. Tuloy, Senator. With urgency. And so that is what I put on the table. And what I would like to hear, Mr. Chair, is magkano ang pondong available? Hindi promise ha, hindi saro na walang NCA. From continuing appropriations in GAA 2025, and how much was appropriated? Because of course, we did not know there was going to be a crisis of soft, meaning assistance to fisher folks and farmers, contingency fund. The NDREAM fund can be used, hindi naman yan ng sa bagyo, yan ay pwede rin gamitin. But if we have appropriated it in GAA 2026, may pera na ba? And I know we don't have money yet because even DPWH projects are all FLR. So DBM must explain that as well. So every agency, whether agriculture or DMW or DOE, DOLE, yes. How do we cushion the impact? I lay that as my premise, Mr. Chair,
and you being the chairman of the Committee on Finance, because we can have all these PowerPoints, pero pag kumakalam ang tiyan ng mga mangingisda, ng mga drivers, ng mga sa transport sector, ng lahat, ang dating middle class ay ngayon lower class na at hirap. So gusto natin makita ang pag-translate ng mga PowerPoint na yan na ginawa sa mga air-condition na tanggapan into actual jobs created, actual food on the table of every affected Filipino family. And I will ask, I need to know the answer. Dapat to on the ground, ha? On the ground, hindi tayo parang budget hearing tapos prospective. Paliwanag ng DTI, paliwanag ng DA, paliwanag ng DOE, paliwanag ng DBM, ipaliwanag ng lahat kung paano at ilan ang mapapakain natin. Kamukha sinabi, 40,000 farmers and fisher folks ang matutulungan ng subsidiya. Alam naman ng expert natin sa agrikultura at fisheries, hindi lang 40,000. Yung iba, hahayaan na lang natin mamatay o magutom. That's my opening statement pa lang at gusto ko malaman ang maliwanag on the ground na kasagutan. Ako sa akin na yung mga subsidy na yan, hindi nga ako pabor talaga yan. Short term lang yan eh. Dapat long term. Sayang lang yung pera dyan. Ang concern lang naman ng taong bayan, simple lang eh. Mahal ang langis. Walang mapagkunan ng langis. Yung dalawa lang yan. So ngayon ho, hahanap tayo ng solusyon. Walang langis, saan tayo kukuha? No? Oy China, oy Russia, or Brunei. Ganun lang ho. Tapos sasabihin, mahal. Price freeze mo muna. Pag ikaw Pangulo, sasabihin mo lang naman yan, huwag kayong magtaas. Pag nagtaas kayo ng presyo ng langis, kumpiskahin ko lahat ng langis ninyo, take over ko yan. Parang Rodrigo Roa Duterte lang ba, yung tubig, di ba? Sige, magtaas kayo. Pag magtaas kayo, kung ito take over ko yan, papalibutan ko yan ng mga militar. Dapat ganun din tayo. Kaysa ito langis na eh. Walang magagawa itong mga oligarkiya. Pag ang presidente na magsabi. Kaso nga ang problema, mahinang nila lang ang presidente, palaging nakangiwi. Tuloy natin ang Senator Loren Legarda. At isa pa, Mr. Chair, sigurado akong natanong mo na o tatanungin mo. Anong mga pondo sa 2025 ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin nating, I'll call a spade, luho na travel, party-party. Ayan, patay. Cancelin lahat yan. At paano yung pamamaraan na Tama yan, Senador Loren Legarda. Dapat si Bake, yung lifestyle ni Bake, parte-parte, luho. Putangin na yung travel kung saan-saan, itigil na yan mga animal kayo. Masyado kayong mga kawatan. Kasi nga, Senador, sinabi ho ni Garin na dapat daw yung lifestyle ng mga Pilipino baguhin, tipirin. Pero paano yung lifestyle ni Baki? Bongbong Marcos, yung anak niyang budlat ang mata na laging sa Singapore. Laging nasa F1 racing. Waldas dito, waldas doon. Lead by example, kayo ang mauna, mga animal kayo. Yung mga vlogger nila kung saan napupunta. Gamit ang pera ng bayan. Tuloy, Senador. kalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 na magsasakat mangingisda. Correct. Lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado sa krisis na ito. And I bring it back to my first statement. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow.
And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Your utilization, your implementation is so slow, with the exception of some agencies like DSWD. I think SecRex is the only cabinet member. When I call half a ring, he answers. And he's quick, he's on the ground, he knows what's happening. I wish everybody could emulate that. Yung iba nagatago. So having said that, Mr. Chair, I did not want to deliver a motherhood opening statement. I want to hear from DTI, how will you lower the prices of basic commodities? I want to hear from the DOF and BIR and DOE and ERC. How will you delete the collection of VAT on those that are not supposed to be VATable? And I hope you know what I'm talking about. You better be prepared. That's my opening statement, Mr. President. This applies to everyone, all the resource persons who are here. I hope to receive the answers in the next few minutes or hours. Thank you, Mr. Chair. Ayan, Thank you. medyo uminit din dyan. Dyan na nag-umpisa ng init si Loren Legarda. Dahil ang rami nang gustong itanong, wala yung secretary ng Department of Energy na si Garin. Kaya uminit, nagmaktol ng todo. Kinggan natin. Excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan ha, kung gagamitin. Tapos, the next day, o sige na nga. Ano ba? Stop muna tayo dun. So yung excise tax pala, napirmahan na pala yan sa Senado. So pasado na ho ito. So baka pinirmahan na rin ni Bangag ito. So ngayon, kailan i-implement? Dapat kung napasa na, napirmahan na, ora mismo i-implement nyo na para magmura naman ang bilihin ng langis. Ano po ang pumipigil sa gobyernong nakangiwi ang panga kung aprobado na po yung excise tax? I-implement nyo na para naman makamura ang mga consumer, lalo na po yung mga jeepney driver, bus driver, tricycle driver, mga mangingisda, mga magsasaka, no, mga average level ng mga Pilipino para mag-enjoy na. Andyan naman pala, tapos na pala yan. Implement nyo na, kailan nyo implement? Pag maputi ang uwak, pag gumagapang ng mga Pilipino, putang inang mga to, dapat ito pag parusahan ito ng todo. So, kailan i-implement yan? So, wala na. Hanggang dun lang tayo. Ngak-ngak lang na ngak-ngak. O, ano nyo yung excise tax? Hingi ako sa Kongreso. Kailangan suspendin muna yung excise tax na aproba na pala. So, paano? Saan? Kailan i-implement? Hanggang sa ang presyo ng langis abot sa 200? Anak ng kamuti, tandaan nyo po, tayo po yung pinakamahal na langis sa lahat po. Sa Asia. Tuloy po. Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa. Tapos, pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive. Nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair no, ni Senator Pia. Ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concern sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi nyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi nyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Break tayo session pero tuloy-tuloy pa ho yung aming hearing. Of course. Ayan na, nagalit na si Madam Chair.
Puro pamumulitika lang ang sekretary ninyo. Talagang pamumulitika lang kasi unang-una hindi po nila inamin na merong krisis sa langis, no? At binobroadcast po nila yan sa pamamagitan kay Chucky Claire, ini-inject sa mga tao na wala mang krisis sa langis eh. Huwag kayong mag-panic mode, no? Pamumulitika, pinoprotektahan niya si Bongbong Marcos para sabihin maayos ang kanilang ginagawa. Hindi nga po maayos ang inyong ginagawa dahil ang presyo ng langis magto-200 na, anak ng kagwang, oh. Oh my gulay. So aminin nyo na lang, tama to si Senador Loren Legarda, wag nang magbangmahangan, gumawa na po kayo ng solusyon. So yung excise tax pala, napasa na, no, nasuspendihin na ho, putang ina, implement nyo na ho, yan, Oramis. Ano bang hinihintay ninyo? Nangunguya ako'y pa kayo. Malamang, siguro, sabi ng mga negosyante, wag nyo muna yan. Suspendin yung excise tax. Kasi pag nasuspende yung excise tax, magmura ang langis. So, kukunti ang kita ng mga hinayupak ng mga oil companies kasi wala ng tax doon. So, sabat na lang. Meron pang value added tax. Dapat tinanggal na rin yung animal na yan, 12%. Batman, recto. Tuloy, oh. At kung kailangan po mag-convene, ready naman po magkaroon ng special session at any time, no? So, when did you give the letter, ha? Kasi Yan na, yan. hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Lah. Huwag kayo nagpapalusot dito, ha? Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy. Hindi pwede yun. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating lahat ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa latang tao. Pero wag niyong sasabihin na nag-break kami kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi inyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Thank you, Mr. Chair. thank you. And Galit na galit. may I reiterate, Secretary Yusek Fentabella, Galit na galit si Madam Chair, gustong manakit. Tama yan, mag-hearing kayo. Para sa mga Pilipino, huwag kayong maghuliwik. Kung gusto nyong magpapako sa krus, magpapako kayo. Yung mga kasalanan ninyong malinis man. Gusto nyong ipako si Dayunyor sa krus, ipako nyo. Gawin nyo yung trabaho ninyo. Kung kay Tatay Digong yan, pinagmumura na kayo. Mga budol-budol kayo. Hinahanap talaga ni Madam Chair Legarda yung secretary ng Department of Energy. Sigarin kasi wala ho dyan. Oh. Medyo napilitan lang to sigarin eh. Kinahapunan na. Dahil siguro pinarating ng kanyang mga staff Yusek Asik. Secretary, galit na galit si duro na ng duro si Senator Loren Legarda. Bakit wala ka daw? Saan ka ba nagsusuot na lungga? Bakit mo kung saan-saan ka? Kaya ito galit na galit. Tuloy natin. na kung pwede namang ipagpaliba muna ni Secretary Garin yung kanyang mga meetings. Tingin ko hanggang mamaya pa tayo dito. After her Malacanang meeting, mas magandang pumunta ho siya dito. Pakisabi na lang ho sa kanya. Pinadala niya sa akin yung mga schedule niya. Tingin ko naman mas mahalagang makausap niya ngayon ang taong bayan para marinig sa kanya mismo kung ano yung kanyang mga plano kung sakaling mawala talaga tayo ng langis. Alam ko walang Malacanang meeting yan Senador Sherwin Gatchalian Kasi pag sinasabi mong Malacanang meeting, siyempre nandun si Bangag, di ba? Magmi-meeting. Sa Bangag, maaga po si Bangag Nasa Pitix. Namigay ng ayuda, 10,000. Ayuda na naman ang animal.
dun sa mga operator. Pang ano lang sila, for optics, photo op, no? May mga operator, binigyan tig sa 10,000, pinuntahan ni Bangag sa PTX, ilang operator yun. Yan lang ba yung mga operator? Paano na po yung ibang operator sa probinsya? PTX lang bang terminal? Ang dami po eh. Ang daming operator sa buong bansa na kailangan ng ayuda. Ang problema nga, hindi nga ayuda ang kailangan ng mga yan. Ang mga hinihingi ng mga yan, increase ng pamasahe. Kasi nga, hindi na kaya. Apot hanggang impyerno na ang presyo ng langis. Tapos itong mga animal, mangmangan pa, wala daw oil crisis. Nung walang oil crisis, merong oil crisis na kailangan ipasok nyo sa mga utak nyo, mga ulo nyong mga ampaw na totoo ang krisis sa langis. Hindi po yan drawing eh. Kaya, itong si Senator Sherwin Gatchalian, mukhang babaliktad na rin ho ito eh. No? Ayaw na rin siguro sumuporta kay Bangag. Putang ina, sobrang budol-budol na eh. Pati pa krisis sa ekonomiya, tsaka sa langis, ibubudol mo pa. Hirap na nga tayo. Ito, pakinggan natin si Gatchalian. No? Parang hanggang ngayon, nagdedebate pa tayo kung nasa crisis tayo o hindi tayo sa crisis. Para sa amin, dito sa Senado, nasa crisis na tayo. Correct. At kung kahit natitignan natin, meron tayong stock of 53 days sa gasoline at 46 days sa diesel, ang problema, hindi natin alam kung meron pa tayong dadating na stock after those days. Kaya And nga. that alone, for me, is a crisis. Kung kung uncertain ang supply, kahit na meron tayong stock on land, pero hindi natin alam kung may dadating, para sa akin, crisis na yon. So, ang importante ngayon ay marinig namin sa inyong lahat yung inyong mga contingency plans and help us craft a national contingency plan. Yun ang kailangan namin dahil at the end of the day, sabi nga ni Senator Risa, kung kakailanganin ng supplemental budget, manggagaling rin yan sa Kongreso. Manggagaling rin dito yan. At kailangan namin malaman kung ano bang pupuntahan ng supplemental budget or additional budget. No, because we cannot just approve a supplemental budget or any other allocation of resources kung hindi namin alam kung ano yung contingency plans. No, that's why actually the committee took the initiative to give you 5 scenarios para mabuo yun. Dahil nakita namin iba-ibang agency, iba-iba yung scenarios. So but we need a cohesive, unified, coordinated national contingency plan. Yun ang kailangan mo namin. At nakakagulat lang, after almost 3 weeks na tayo, almost 24, 25 days, 25 days, wala pa tayong national contingency plan. Nako. Nakakagulat lang dahil, and this morning, sabi nga ni Senator Kiko, meron ng another facility na binomba sa Iran. It seems to me that every hour, every minute, nagpapalit yung situation in the Middle East. More so, we have to come up with a contingency plan if this gets prolonged. No? So, yan ang requirement namin sa ating mga agencies to submit also to the committee your contingency plan, but better yet, if DepDev or DSWD can consolidate this into one national contingency plan, that will be the best so that when the time comes that we need to allocate resources, we'll be guided accordingly. Anak ng kagwang, wala pa rin contingency plan. 25 days na yung digmaan, mag-isang buwan, wala pa rin animal. Diyos ko, bubuin. Ang mga hunghang naman ninyo. Anong gagawin natin? Di ba ho ninyo kayang lumapit na sa Russia? Puro na lang kayo plano-plano, dakdak ng dakdak, preskon ng preskon, namasyal bang buang. Putangin na, mantakin mo, nagkadigmaan na, pumunta pa ng New York ang animal. Nagparty-party pa si Bakay. Hindi ba ninyo inisip saan kayo kukuha ng langis, mga hinayupa kayo? Pag-uwi pa ng Pilipinas, nagparty-party pa sa hotel dyan sa Makati. Ang anak ng ngamuti. Sarap magmura ng talagang buong-buong mura ba? No, yung lutong na lutong talaga na mura sa mga to eh. Wala pang contingency plan. Mag-isang buwan na. Mauubos na yung langis natin, wala pa rin. Oh my gulay.
ito na ho yung sinabi natin, na itong gobyernong ito hindi alam ang kanilang mga ginagawa. Mga budlat na ang mga mata sa pangungurakot, itong mahalagang bagay, kagaya po nitong langis na ito, wala silang paki. Walang paki, ang alam nila ayuda. Kaso yung problema nga, yung ayuda po, panandalian lang eh. Meron nga nakatanggap, sabi, 5,000, isang araw lang yan, tapos na eh. Ayan, naubos na sa gasolina. Enough ba yun? Yung 5,000, enough ba yun sa loob ng isang buwan? Wala. Hindi po yun enough. Sa galit po ng alam mo, mukhang nagsinungaling po itong si Garin, no? Sa kay Gatchalian, dapat i-contempt nyo po ito. Kasi hindi po yan nag-meeting sa Malacanang. Via Zoom yung meeting, iwan ko Malacanang ba yung meeting niyan? Ang sabi ni Garin, manageable daw yung supply ng langis sa ating bansa. Ito na naman tayo. Walang crisis, so ngayon manageable na naman. Pakinggan natin itong tabla rin, budlat ang mata, nayupak. Ito oh. Through PNOC, we're doing the procurement of additional buffer. Hindi po madali po magkumuha ng buffer because it is very expensive. At currently po, we are trying to purchase 1 million barrels, and that's good enough only for 1 week for the country. And that will likely cost us about more than 10 billion pesos already for just 1 week of supply. So we are building our. Anong hindi madali? Mag-buffer dahil 10 billion yung gastos. Anak ng kaguwang eh. Yung pangungurakot po ng amo ninyo kayo, mga kawatan kayo sa mali-malitang pera, putang hindi nyo iniisip yun eh. Trilyon-trilyon na wala sa pera ng bayan, ito. Ilang bilyon? 10 billion per week. Eh di kung 10 billion per week, so sa loob ng isang buwan, di merong 40 billion. Puta, mag-buffer kayo ng 3 buwan. O, mag-buffer kayo ng 1 taon. O 40 billion, ita-times natin ng kasi sabi niya 10 billion per week, di ba o? Anak ng kagwang, dapat po ang buffer stock natin ay 1 taon, hindi yung 1 buwan lang, mga buang kayo. O, gagawa tayo ng imbaka ng langis, no? Naabot ng 1 taon. So, 40 billion 1 buwan times 12, no? O, 40 billion. Billion na natin, baka makamali tayo ng billion billion sabi 40 billion, i-times natin ng 12, no? 480 billion taon-taon. 480 billion lang, putang ina, mapupuno na ng langis ang Pilipinas. Oh. Pero si Bongbong Marcos, merong 4.5 billion na confidential funds, pangkukupit. Yung confidential funds na bigay na lang po dito para panglangis. Yung mga luho-luho nyo, sabi ni Loren Legarda, alisin nyo muna ho yan eh. I-priority muna natin. Yung langis, kayang-kaya. Yung 480 billion, swak na tayo sa langis. Kahit maligo kapag rin ng langis. Kahit magmumug pa si bangag ng langis. Kahit inumin pa ni Baki ang langis. Oh. Hindi tayo mauubusan ng langis. Kaya kailangan 1 taon yung buffer stock natin. Na kahit magkaroon ng digmaan, hindi tayo apektuhan. Kasi ang dami nating langis. Ito anong nangyayari? 45 days? Ano yun? White Leghorn? Buffer, despite the limitations. Pero our team is hard at work in trying to make sure that kahit po 1 o 2 araw yan, that's a very important addition para lang sigurado po na our country does not run dry, no? Hindi tayo maubusan ng fuel. So far po, manageable pa po yung supply natin. Manageable ang supply natin. Pero ang presyo ng gas, langis hanggang impyerno na. Abot hanggang impyerno na, ma'am, yung supply na yung presyo ng langis, ma'am. Mga 400 daw na mga gasoline station nagsarado na. Isa Bagyo, mas mahal pa sa Maynila. Malamang.
Sa probinsya, mas lalong mahal pa. Baka nga meron ng 150 per litro ngayon na diesel. Pati gasolina. Sa mga probinsya, yung mga malalayo, lalo na sa Mindanao, lalo na sa norte, sa north, sa south, putang ina. Iyak ang mga Pilipino dito sa mga kahibangan nila. PNOC is currently has already contracted for about 400 barrels, and this week we are negotiating for another 600 barrels. We're trying to finish that for this week. You know? So, and on the supply, ayun po yung ginagawa namin, and then hopefully we can also appeal to the public na and our industries na wala pong profiteering and hoarding, because that will really affect the supply of the entire country. Not only the gas stations, pero yun po yung mga nangangailangan, they will be affected also, the industries po. And Walang profiteering, walang hoarding daw. Apilan nila. Putang ina, dapat ang magsabi yan si Bangag, pero dapat hindi ganun na pagka-deliver. Kailangan may gulpi di gulat. Manindigan, huwag kayong mag-hoard. Pag nag-hoard kayo, anak ng kagwang, itapong ko kayo sa Pasig River. Tandaan nyo, huwag kayong magpapahuli sa akin. Sus, kung ako ganung presidente, ako, gaganunin ko talaga kayo. Mga oligarkiya, kayo, huwag kayong magdagdag sa kahirapan na ranasan ng taong bayan ngayon. Pag nahuli ko kayo, tandaan ninyo, magkita tayo sa impyerno. Abot tayo sa malaking cross. Ganun ba style ba? Hindi. Magigiusap kami. Putang na pakikinggang kayo. Bagong ligo si madam, oh. Hindi ka nag-attend doon sa Senado, patay ka, yari ka ni Ligarda. the households. So, so far in price po, due to the oil deregulation law, we have been coordinating with the oil companies, and they've been participating also. But Yusek Quimpe is the one in charge in making sure that there is no abuse on the part of the gas station. So, yun po, multi-agency po yung involved dyan. So, I'll first off, before we go on the questions and answers, and ang isa pala sa supply, why we have been successful also in our supply, there has been close coordination with the Department of Foreign Affairs and PNOC, DOE, even DTI, in order to make sure na to coordinate with our supplier countries. We're doing G2G dialogues to ensure that the supplies come in, and that has been successful also. So we're quite thankful that our efforts in conducting South Korea, India, even China, and Japan also has been quite successful, kasi steady pa naman yung mga supply natin. Putang ina. Andyan na naman tayo. Steady na naman yung supply natin. So, nakipag-usap na kayo sa China? Very good. Baka magagalit na naman yung mga anti-China dito. Di sinampal kayo dito ng baliktaran. So, nakipag-usap na daw sila sa China. Good news yan para sa akin. Walang problema ho yan. Kasi yan nga po yung sinisigaw natin. Kailan pa kayo makipag-usap sa China? Kailan pa ho ninyo ibaba yung mga panga ninyo laging nakangiwi? Kung saka pa, nagagapang na tayo dito, wala na talagang langis, wala nang lunok. Kauubos na. So, merong economic crisis at merong oil crisis, Madam Garin. Relax na relax yan, no? Talagang wala. Hindi mo makitaan sa mukha niya na mayroong krisis. Speaking of langis, speaking of crisis, anak ng kamote, kawawang mga Pilipino, ginago na po ng mga oligarkiya at hinayaan lang ni Bangag. Ngayong araw ay pumalo na po ang presyo ng kerosene. Ito, January 2026, versus March 2024. Ayan na, 112 to 165 pesos na po ang per litro ng kerosene, anak ng kamote kabangag. Ito dito sa gasolina naman po, anak, from 49.90 to 72.39 per litro.
Umabot na po ang presyo ng gasolina sa 82.60 to 109.78 pesos per litro. Pero sabi pa rin ni Bangag at ni Garin at ni Chakikler, wala pa rin pong oil crisis. Anak ng kamuti, sarap yung pero nako, ito ang pinakamatindi ho, mga kababayan ko. Ayan naman o yung diesel from 47.66 pesos to 68.10 per litro. Umabot na po ngayon ang presyo ng langi o ng diesel sa 107 to 134.34 per litro. Putang. Ano nyor? Kaya pa ba? Kaya pa ba ng mga Pilipino? O yung sinasabi po ni Garen, ang langis po natin ay 45.10 days na lamang po. Mauubusan na tayo ng langis. At ang nakakatakot hanggang ngayon, wala po tayong nakikitang hakbang na totoo. Itong gobyernong Marcos, puro bodo lang. Yung gasolina ay 53 days na lang. Yung diesel ay 45 days na lang. Yung kerosene ay 97 days. Jet fuel, yung pang-aeroplano, anak ng kamote, 38 days na lang. Yung fuel oil, 61.49 days. LPG, 23 days na lang. Anak ng kamote, pagkatapos ng 45 days, ano ang mangyayari sa Pilipinas? Tubig na lang. Ito na hong ngayon. So tubig na lang tayo mga Pilipino dahil wala na pong langis. Pero sabi ni Bonget, Garin at ni Chakikler, wala pa rin oil crisis. Anak ng kamote. Tanga ng mga sinungaling tong mga animal, budol-budol. Hanggang ngayon pa rin ba? Nagbudol-budol pa rin kayo? Ang dami na po nating naranasan na crisis sa ekonomiya. Budol pa rin to the max na mga budlak na mga mata ninyo eh. Panay singhot siguro, no? Wala na, ganito na lang talaga. Oh. Hanggang ganito lang, mambudol-budol sila. Baka sakaling may mauto. Pero ang mga animal, markado na kayo sa taong bayan. Bagsak na bagsak, lagapak na lagapak ng gobyernong Marcos, hindi alam ang gagawin at ang direksyon, papuntang impyerno ang presyo ng langis. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento,
kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.